we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. Tututukan simula ngayong taon ng Meta ang mas maluwag na free expression sa kanilang social media platforms. Ayon kay Meta founder Mark Zuckerberg, naging komplikado ang kanilang lumang sistema ng content moderation. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. Kaya naman sa pamamagitan ng bagong policies ng Meta, kasama na ang pagtatanggal ng fact-checking program sa Facebook, Instagram at Threads, nais ng nasabing tech company na gaanan ng restrictions at hayaan ng mga user na makilahok sa iba't ibang pagtalakay, lalo na pagdating sa politika, bilang parte ng kanilang free speech. Nangangamba naman ang Verifiles, isa sa mga third-party fact-checkers ng Meta sa Pilipinas, sa mga posibleng maging masamang epekto nito, lalo na at top social media platform sa bansa ang Facebook. Para siyang Wild West, na kung sino na lang mag-post, yun yung kakalat. And whether or not totoo yung post na yun, the ordinary people to check muna kung tama o mali yun. Pero parang nawawalan ka ng extra layer of protection kung wala yung fact-checkers. Ayon kay Celine Samson, head ng online verification team ng Verifiles, hindi pa anya sila ganoon kakumbinsido sa ipapalit na community notes guidelines, lalo na ngayon na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa facts. So, kung you're moving away from fact-checkers, who yung trabaho talaga ay mag-verify kung tama ba o mali ang isang bagay at ibigay yung source ng information nila for saying this. If you're moving away from that towards something else, I don't know kung yung community notes would be as effective as an intervention. Ayon naman sa Department of Information and Communications Technology o DICT, may posibilidad na magbigay daan ito sa mas maraming maling impormasyon na kumakalat online. Dahil mas mahirap masala ang maling information sa ganitong modelo. It would be a free market of opinions na ho. With sabihin ho, bahala kayo mag-exchange ng opinions, pero we're not backing one particular side against the other. Samantala, pinanghahawakan ng Commission on Elections o COMELEC ang pledge of support na nilagdaan ng Meta pagdating sa pagtutok sa fake news sa election season, sa kabila ng mga bagong policies nito. Nag-commit naman sila sa amin. So they will have to do everything para lang mabalabanan din, samahan kami sa laban, sa kampanya. Siguro naman hindi makaka-apekto. May paraan naman yung Meta para makapag-fact-checking sila. Para sa DICT, bukod sa content moderation na ginagawa ng Meta, dapat ding maging matalino ang mga user pagdating sa pagbabahagi at pagkuha ng impormasyon online. So to give context to ourselves, kailangan hindi lang yung basta magbabasa ka, you have to know or be acquainted with the ideas at saka yung context. So sa mga online platforms, tandaan natin na ang protection at seguridad ng ating online affairs ay nakaatang sa ating mga kawakamay. Aminado ang Meta na hindi perpekto ang kanilang system at marami pang kailangang i-improve dito. Balak naman ng naturang technology company na ipatupad muna ang kanilang bagong patakaran sa content moderation sa United States of America o USA. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.